Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga, ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroon ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak na isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mong iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya ay baog. Ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pamilyar tayo sa tagpo ng ating ebanghelyo sapagkat ito ang The Annunciation, ang pagbati ng Anghel Gabriel kay Birheng Maria. Madalas natin itong nakikita sa mga larawan. Pag makikita natin ang larawan, parang ang cute, di ba? Parang ang sarap tingnan. Subalit marami sa atin, hindi natin alam na talagang hindi yun ganun kasimple. Isinubo ni Maria ang kanyang reputasyon, gayon din ang kanyang buhay, para lamang sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit isinugo ang reputasyon, gayon din ang buhay? Kasi noong mga panahong yon, nakatalaga ng ikasal si Maria kay Jose. Alam na yan ang buong sambayanan na sila'y ikakasal. At ayon sa kostumbre ng mga Hudyo noong mga panahong yon, kapag ikaw ay nakatakda ng ikasal sa isang lalaki at ikay nabuntis ng iba, iisipin nila nakiapid ka. At noong mga panahong yon, kapag ikay nahuling nakiapid, ikaw ay maaring parusahan ng kamatayan. Dadalin ka sa liwasan at doon ka babatuhin hanggat ikaw ay mamatay. Kaya nga po, parang ang dali lang tingnan nung annunciation na yan, pero isinubo ni Maria ang kanyang reputasyon, pati na ang kanyang buhay. Inilagay niya sa maaring panganib. At dito ay nakita natin ang napakatinding pananalig at pagtitiwala ni Maria sa Diyos. Gayon din ang kanyang kababaang loob. Kaya nga po si Maria, ang ating itinuturing na ang modelong alagad, The model disciple. So ngayon mga kapatid, suriin natin ang ating sarili kasi alam natin malayo tayo kay Maria, sa kanyang pananampalataya at kababaang loob. Magandang tanong natin ngayon sa ating pagninilay, bakit ba tayo nahihirapang sumunod sa kalooban ng Diyos? Bakit ba tayo nahihirapang sumunod sa kalooban ng Diyos? Number 1,
Alam niyo mga kapatid, bilang tao, meron tayong tendency na ang ating katwiran I have to understand first before I believe. No? Kailangang maunawaan ko muna bago ako sumampalataya. Alam niyo, pagdating sa ating Panginoon, hindi ganun eh. Kapag yun ang magiging katwiran mo, Lord, kailangang maunawaan ko muna bago ako susunod at sasampalataya. Kapag ganun ang ating katwiran sa Diyos, we will never believe. Because we will never understand. Bakit? Alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga tao, kung ating ikukumpara ang ating human intelligence compared to the wisdom of God, ang ating talino ay parang isang balde. Ikukumpara mo sa ang tubig sa karagatan. Ganun ang comparison. So paano mo ilalagay ang tubig sa karagatan sa isang balde? Kaya nga po, mahirap talagang maunawaan. With our human reason, uunawain mo kung ano yung wisdom of God, mahirap. That is why we need to believe first. And later on, you will understand. You need to believe first so that you will understand. So that's the first reason. Bakit mahirap tayong sumunod sa kalooban ng Diyos? Pangalawa, madalas kasi ang ating puso at kalooban ay punong-puno na ng ating sarili. Punong-puno na ng mga gusto nating gawin, punong-puno na ng mga ambisyon. Diba? Punong-puno na. Kaya tuloy, wala nang puwang ang Diyos. God has no more space. Okay? So anong dapat nating gawin? Diba sabi ni Jesus, sino man ang nais na maging alagad ko, kailangan limutin niya ang kanyang sarili. No? You need to forget yourself or you need to deny yourself. Okay? Kalimutan ang ating sarili. Alam ko hindi yun madali. No? That is easier said than done. But you know, that is the only way. Kasi madalas, ang dami-dami nating plano sa buhay, ang dami-dami nating gustong gawin sa ating sarili. Kaya tuloy, tingin natin, si Lord naman, nakakasira ng plano. No? Kasi halimbawa, yung aking karanasan, ito'y palagi kong kinekwento sa inyo, every year na yata, kinekwento ko ito sa inyo. Nung maramdaman ko ako'y tinatawag ng Diyos sa buhay pagpapari, wala namang plano ko ang magpari, I was already 25. At the age 25, meron na akong relasyon. I was already planning to get married at 28. Tapos tatawagin ako ng Panginoon. My human reason tells me, Lord, wrong timing ka. At sabi ko rin kay Lord, Lord, mali ka nang pinipili. Kasi at age 25, dami ko nang ginawang kalokohan sa buhay eh. My reason, human reason is telling me, how will I be credible? How will people believe in me? Eh, ang dami ko nang kalokohan ginawa sa buhay at the age of 25. I was no longer pure, kumbaga, no? How can I be credible? How will people believe in me? So gayon, my human reason is trying to intervene, kaya hindi ko siya maintindihan. At yun nga, punong-puno na ako ng plano sa buhay ko. I was already planning at the age of 28, I will get married. Kaya, walang puwang ang Diyos eh, kasi we are already so full of ourselves. And I was thinking, if you are considerate God, you will not make me suffer. Kasi sabi ko, tingin ko, akala ko ba, Lord, ang gusto mo ka maging maligaya kami? How come you are taking away the love of my life? Di ba? And gusto mo akong tawagin magpari. So, ibig sabihin, I have to turn away from my relationship. Pero alam niyo mga kapatid, it is with the grace of God. No? It is also with the grace of God. Unti-unti talaga, I began
to see the wisdom of God. Okay? Kaya hindi ko man naintindihan sa simula. I just surrendered myself to the Lord. Akala ko nung una, parang namang kawawa ako. Ganun yung tingin ko eh. Parang namang napakakawawa ako sa gagawin ko. Only to realize later on na hindi pala ako kawawa. Ako pala'y pinagpala. Dahil ako pala ay tinawag ng Panginoon at sumunod sa Kanya. At ngayon nga, 34 years old, 34 years na akong pari, at hindi ako nagsisi na ako'y nagpari. No? Ako'y masaya bilang pari. Kaya nga po, alam niyo mga kapatid, unang-una, sino ba ang Diyos para sa iyo? Ano ba ang tingin mo sa Diyos na ito? Ang Diyos na ito ba ay mabait sa iyo dahil sinasagot niya yung mga kahilingan mo? Ang Diyos na ito, our God is a good God. And our God knows what is best for everyone. Ang nais lamang ng Diyos para sa atin ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yun ang dapat nating ilalag. Hindi siya gagawa, hindi siya magpapagawa sa atin ng ating ikasisira, hindi siya magpapagawa sa atin ng ating ikalulugmok sa hirap. Because our God is a good God and He knows what is best for everyone. Yun ang lagi nating tatandaan. At sino ka pag ikaw ay humarap sa Diyos? Sino ka? Ikaw ba ay isang alipin na humaharap sa Diyos o ikaw ay isang kapantay lamang ng Diyos? Kasi kapag kapantay ng Diyos, you can negotiate, di ba? You can negotiate. Itong gusto ng Diyos, itong gusto ko, Lord, ito naman ang gusto ko. Pakinggan mo naman ako. You can negotiate kasi pareho lang kayo ng Diyos, pantay lang kayo eh. Pero kung ikaw, tumayo ka sa Diyos, harap ng Diyos at ang tingin mo sarili mo, I am a servant. Ako'y alipin. Ano ba ang attitude ng isang alipin? Hindi ba kababa ang loob? Lord, I surrender myself to you. Kung ano man ang kalooban niyo, Lord, thy will be done. Ganun. No, ganun ang kalooban ng isang tunay na alipin. Kaya at this point, mga kapatid, para maintindihan natin yung ginawa ni Birheng Maria, kinakailangan maging malinaw sa atin yung dalawang bagay na yon. Sino ang Diyos para sa iyo? Ano ang tingin mo sa Diyos na ito? Siya ba'y mabuti? Gagawin ba niya sa iyo ang isang bagay na ikasasama mo? At ang pangalawang tanong, sino ka? Pag tumayo ka sa harap ng Diyos, isa ka bang alipin na handang isuko ang iyong sarili? Isa ka bang alipin na handa mong set aside yung mga plans, mga ambitions mo, yung mga gusto mong gawin sa buhay? Sapagkat yun lamang ang tanging paraan upang makita natin at matularan natin ang ginawang pagtugon ni Maria sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, for us to follow the example of Mary, we need to grow into areas. One, we need to grow in faith. Kailangan lumakas ang ating pananampalataya. A faith that is not conditional. A faith that, di ba, nagtitiwala. A faith that is trusting in the goodness of God. And number two, we need to grow in the grace of humility, kababaang loob. Because only with the grace of humility will you be able to set aside and to forget all your personal plans and ambitions and allow God to rule your life. And this faith and humility are two things that only God can give. And if this faith and humility only God can give, then what are we waiting for? We ask God, God, give me the grace of faith
and give me the grace of humility. And surely the Lord will never deny you. The Lord will give this faith and humility to anyone who will ask it from God. Tumayo tayo.